Stable na ang kondisyon niya. Nabigla lang siya marahil dahil sa dami ng iniisip niya. Matagal na niyang iniinda ang sakit niya at matagal ko na siyang pinayuhan na huwag papagurin ang sarili niya sa kaiisip ng kung ano-ano. Sabi ng doktor na tumingin kay Harold, nagpapahinga na ito sa kwartong nakalaan para dito. Subalit, hindi pa rin humuhupa ang tensyon na nararamdaman ni Abigail. Manhid pa rin ang utak niya. Hindi pa rin siya nakaka-recover nang atakihin sa puso si Harold dahil sa labis na galit sa kanya. Pero hindi po niya sinabi sa amin ang kondisyon niya, Dok. Kung alam ko lang, sabi ni Berna at hindi na ituloy pa ang sasabihin dahil nagpatuloy na naman ito sa paghagulgol. Tumahan na po kayo, tita. Hindi naman natin alam. She didn't know how to console her dahil mas malaki ang kasalanan niya. Siya ang sinisisi ni Harold bilang punot dulo ng lahat ng problema. Tama ito. Kung noon pa sana siya nagpakasal kay Kevin, hindi sana magiging magulo ang lahat. Pero hindi siya nagsisisi na hangarin ang kaligayahan ng pinsan niyang si Krisha. Ginawa lang niya lamang ang alam niyang tama. Hindi lang niya alam na ganito ang magiging resulta. Kailan po siya maaaring lumabas, Dok? Tanong ni Kevin. Sa kanilang tatlo, ito lang ang kampante na humarap sa doktor dahil hindi ito emosyonal. Ito ang kumakalma sa kanila habang halos hysterical na sila ni Berna. At kahit minsan, hindi nakarinig si Abigail ng sumbat mula dito. Kailangan pa siyang obserbahan. It was only a minor heart attack, but it could be fatal next time. Ipagpasalamat na lang natin na hindi siya kailangang operahan. Basta wag lang siya magkakaroon ng problema. Para hindi na siya magkaroon pa ng anumang isipin at hindi na lumala pa ang kondisyon nito. All he needs right now is enough rest. Pinisil ng doktor sa balikat si Berna. Aasahan ko po na susundin ninyo ang lahat ng bilin ko. Tumango si Berna. Pwede po ba namin siyang makita? Tanong ni Kevin sa doktor. Oo, pero sandali lang dahil kailangan niya ng pahinga. Salamat po, Dok. Nauna nang pumasok sa kwarto si Berna. Susunod na sana si Kevin nang mapansin nito na hindi pa rin gumagalaw si Abigail sa kinauupuan. Hindi ka ba papasok sa loob para makita ang Tito Harold mo? Umiling siya habang nakatulala sa puting dingding ng hallway. Hindi na, ikaw na lang. Baka lalo lang magkasakit si Tito kapag nakita ako. You can't undo what you did. Ginawa mo lang ang inisip mong tama. Tiningala niya ito. Wala siyang makitang kahit anong hinanakit sa mga mata nito. And she didn't expect to hear kind words from him. Hindi siya sanay. Dapat ay nagwawala ito at sinisisi siya. O hindi lang marahil ito normal na tao. Ikaw na lang ang pumasok, Kevin. Papasok din ako kapag handa na ako at napatawad ko ng sarili ko. Nang pumasok si Kevin, ay lumabas naman si Berna. Malungkot ang anyo nito, subalit hindi na ito umiiyak. Hindi ko alam nahahantong sa ganito. Bakit ganun? Gusto ko lang naman maging masaya ang anak ko. Bakit kailangan ang asawa ko ang magbayad? Wala namang masama sa ginawa ko, hindi ba? Niyakap ito ni Abigail. That's enough, tita. Stop blaming yourself. Kasalanan ko naman ang lahat. Pero tumulong rin ako sa pagtakas nila Rainier at Krisha. Hindi ko alam kung mapapatawad ko ang sarili ko. Mas lalo po ako, tita. Ang totoo, naguguluhan po ako. Akala ko kasi magiging simple ang lahat. Na kaya kong harapin ang consequences ng lahat ng ginawa ko para kay Ate Krisha. Pero hindi pala lahat ng tama ay may magandang resulta. Na hindi ko alam kung ano ang magagawa ko para patawarin ako ni Tito. She always saw Harold as a villain. Tingin niya dito noon ay isang lalaki na walang ibang mahalaga kundi ang ambisyon at kayamanan. Pero tao lang ito. Hinahangad lang nito ang makabubuti sa pamilya nila. At sa huli, ito pa ang nanganib. Hindi lang ang kalusugan nito, kundi maging ang pangalan ng kanilang pamilya.
Isa lang ang naiisip kong paraan para patawarin kanya at matapos ang lahat ng problema kinakaharap natin ngayon. Ano po yun, tita? Pakasalan mo si Kevin. Ikaw ang pumalit kay Krisha. Pero, imposible po ang hinihingi ninyo, tita. Ni hindi ko siya gusto. But this is the only way, Abigail. Kung pakakasalan mo si Kevin, hindi na natin kailangan pang intindihin na mawawala sa atin ang kayamanan ng pamilya. Hindi na kailangan pang mag-alala ng Tito Harold mo. Nagmamakaawa ako. Kung ako, kaya ko ring maghirap. Huwag ka lang ipakasal kay Kevin. Pero buhay ng tito mo ang nakataya dito. Nagmamakaawang sabi ni Berna at muling napaluha. Wala na tayong pagpipilian. At sa palagay mo ba, magiging masaya ang ate Krisha mo kapag nalaman niyang nangyari sa papa niya? Namayani ang katahimikan. Gusto man niyang sagipin ang buhay ng tito niya, hindi niya alam kung kaya niyang pakasalan si Kevin. Hindi yun madali. Pero kailangan niyang magdesisyon. Ang pagpapahalaga niya sa sarili o ang buhay ng isang taong mahal niya. Kapag nagkamali siya ng desisyon, tiyak na mawawala ang lahat ng ginawa nilang pagsasakripisyo. Hanggang sa bumalik si Kevin ay wala pa rin siyang masabi. Babalik na po ako sa hotel, tita. Manggalang na paalam ni Kevin at kinintalan ng halik sa noo si Berna. Kailangan ko pa pong harapin ang mga bisita para sabing hindi na matutuloy ang engagement namin ni Krisha. Susama ako sa'yo pabalik, Kevin. Sabi ni Abigail sa formal na boses. Pero kailangan na makakasama ni Tita Berna dito para bantayan si Tito Harold. Kaya ko nang harapin ang mga bisita ng mag-isa. Direktang tiningnan ni Abigail ang mga mata ni Kevin. Hindi siya sumusulyap kay Berna dahil ayaw niyang manghina habang bumubuo ng desisyon sa isip. Nagpaalam na ako kay Tita Berna. Kailangan nating mag-usap, Kevin. Huwag kang mag-alala kung natatakot ka sa galit ko dahil sa pakikipagsabuatan mo kay Rainier para maitanan si Krisha. Sabi ni Kevin habang nasa hotel suite sila. Bago pa nito harapin ang mga bisita, ay pinilit niya munang kausapin si Abigail. Wala akong plano na gawin yon sa pagkakataong ito. Mas kailangan kong intindihin ang mga taong naghihintay sa akin sa labas at ang kalusugan ng Tito Harold mo. Hindi ako natatakot sa galit mo. Gaya ng sinabi ko, handa akong harapin ang mga consequences ng ginawa ko. Dahil sa akin, muntik nang mamatay si Tito Harold. Nabilad na rin ang parehong pangalan natin sa kahihiyan. Hindi kita hahayaang humarap sa mga tao ng mag-isa. Sasamahan mo akong magpaliwanag? You don't have to worry. I can face them myself. Alam ko, but you can face them without a fiancé. I am willing to trade places with my cousin. I am willing to marry you, Kevin. She looked at him straight into the eye. She flicker of surprise shown on his face. Sigurado ka ba dito, Abigail? Are you really willing to marry a heartless bastard like me? Napayuko siya dahil ginamit nito ang mga salitang madalas niyang itawag dito. Nakokonsensya siya ng kaunti dahil masyado siyang harsh sa pagtrato dito. You may be heartless, but you were not really a bastard, Kevin. I think I can cope with that. She said in a kind voice. Humalakhak ito. The first love she heard from him. It was supposed to mean bad. Very bad. I need a willing wife. Hindi isang asawa na napipilitan lang. I know you, Abigail. You were not a meek lamb. And you don't look happy about this. Hindi ko kailangan ng bride na mukhang magluluksa. Don't mind me. I must do this. Kasalanan ko ang lahat dahil simula pa lang ay tinanggihan na kita. Ako ang sinisisi ni Tito Harold. Ako ang dahilan kung bakit siya inatake sa puso. Maybe it is my destiny to marry you. Just that simple? Tatanggapin mo na lang ang destiny mo? I thought you were the type of person who is willing to defy her fate. Tuwing iniiwasan kong magpakasal sa'yo, laging may nangyayaring hindi maganda. Maybe I just have to accept my fate. You need a wife.
Hindi mo na ako kailangang pilitin ngayon. Gaya ng ginawa ni Ate Krisha noon, kailangan ko itong gawin para sa pamilya ko. You can get through this. If you don't like me, we will be engaged tonight. At titiyakin ko na matutuloy yun hanggang sa kasal. Hindi ko napapayagan pa na bigyan ng sama ng loob ang Tito Harold mo at sirain ang mga plano ko. So, if you are not up to it, then don't. I can face them alone. I know, wala rin akong planong saktan pang Tito Harold. Napayoko si Abigail, kaya inihahanda na niya ang sarili sa anumang pwedeng mangyari. Handa na siyang makipagtulungan kay Kevin para maging maayos ang lahat. Then, we have to work out our differences, Abigail. Gusto kong malaman kung ano ang mga problema mo sa akin bago tayo humarap sa mga bisita. You know, Kevin, you don't smile. Just that's it? Okay, I'll try to smile tonight. Be genuinely happy that you are marrying me, Kevin. Kahit paano, mag-pretend ka. At ganun din ang gagawin ko. Gagalingan kong umarte. After all, that's what the relationship would be all about. It would be just mere acting. Okay, Abigail, I'll try. What else? Kinagat ni Abigail ang labi niya. I want to know, Kevin, if you are gay. Nagsalubong ang kilay ni Kevin. Bakit mo naisip yan? Do I look like one? Saad ni Kevin na bahagyang may himig ng galit sa boses. No, but I want to get it straight from you. Of course not. I'm not that one. I'm not gay. Matigas nitong tanggi. Bakit parang ayaw mong humahalik sa babae? Noong kay Ate Krisha, sa pisngi mo lang hinahalikan. Nang magpanggap akong girlfriend mo noon, sa noo mo lang ako hinalikan. How can you convince people that you want to marry me if you don't know how to kiss? Ayokong pagtawanan nila ako. Baka isipin nila na kung hindi ka bakla, bad breath naman ako. Maktol ni Abigail. Either way, it won't help them. Kung magpapakasal sila, kailangan na nilang plantsahin ang problema ngayon pa lang. Halik lang ang problema mo, Abigail. She nodded her head. Sabihin mo lang sa akin, Kevin, kung hindi mo kaya. May halong paghamong sabi ni Abigail. Dito niya malalaman kung lalaki ba talaga ito o hindi. Tuturuan mo ako? Nakagat ni Abigail ang labi. Hindi rin ako marunong, Kevin. Malaking problema yun kung pareho silang hindi marunong humalik. Pwede naman siguro nating dayain. Maybe we could practice a little. He faced her and slid both hands behind her neck, drawing her to him. Practice? Kailangan talaga nito ng practice, lalo sa dalawang halik na ibinigay nito sa kanya na puro sablay. Wala na itong mas maganda pang maibibigay bukod doon. Wala na itong pag-asa. He was such a lousy kisser, but the lips that kissed her were warm and persuasive. It was not the same lips, which were bored her to hell. And the kiss didn't last for a split second, like the first two that he did. It was like going on forever and caught her off guard. His lips moved over hers with a developed technique, tenderly demanding that she respond. Kusang ibinuka ni Abigail ang kanyang labi at tuluyang nagpaubaya rito. When his tongue touched hers, daig pa niyang nadarang sa bulta-bultahing kuryente. She wrapped her arms around his back. She had been dreaming about that kind of kisses, pero hindi niya inaasahang si Kevin ang magbibigay nun sa kanya. She remembered what she told herself before, that she would probably yawn once he kissed her. She didn't yawn. She felt like swooning. Is that enough, Abigail? He asked casually, then pulled her away from him na parang walang anuman dito kung hinalikan man niya ito. Sa ngayon, ito lang ang kaya ko. If you are not satisfied, saka na lang natin pag-usapan. That's enough, Kevin. Mahinang usal ni Abigail at napaupo sa pinakamalapit na sofa. She was shaking all over.
She was not prepared for the impact of that kisses. He was far from boring. Mabuti nga at nakapagsalita pa siya matapos siya nitong halikan. Nainsulto marahil ito sa mga sinabi niya, kaya ganong klaseng halik ang ibinigay nito sa kanya. Kaya sa huli, siya ang nagmukhang inosente. He looked satisfied. Nanginginig pa nga ang tuhod ni Abigail dahil sa halik nito. Was that supposed to be good? What shall we tell them about the sudden change of your fiancé? Baka hindi ko masagot ang tanong nila. Tanong ni Abigail para maiba ang topic. Sa palagay niya, ay kaya niyang pangatawanan ang role nila pero wala sa isip niya kung ano ang dapat na sabihin sa mga tao. Kung paano makukumbinsi ang mga ito na gusto nila ang isa't isa. Simple lang, Abigail. We tell them that we are in love. Saad ni Kevin. Napalunok si Abigail. Paano ba magkunwaring in love sa lalaking kinaiinisan niya? Hindi naman siya katulad ng mga babaeng baliw na baliw dito. At ang tanong, kaya rin kaya nitong magmukhang in love sa kanya? Wala sa sarili niyang tiningnan ang malabong refleksyon sa nakabukas na glass window ng hotel. She looked flushed. Malakas din ang pintig ng puso niya. Makatotohanan ang halik nila pero parang nananaginip lang siya. Tinawagan ni Kevin sa cellphone ang assistant na si Goryo. Hello, Goryo. Tell the host that there will be changes in the program. Tumingin si Kevin kay Abigail. Saglit na natahimik si Kevin. Pinakikinggan marahil ang pagtatanong ni Goryo. Inangat ni Kevin ang kanyang kamay na parang pinapalapit si Abigail. She walked towards him and held his hand. Pakiramdam kasi niya ng mga oras na yun ay sila na lang ang magiging magkakampi. My new fiancé is Abigail Gomez. Pasilip-silip si Abigail sa maliit na siwang ng pinto ng ballroom kung saan ginaganap ang engagement party. Karamihan sa mga guests ay naiinip na dahil magdadalawang oras na silang atrasado. Nagtitiis lang ang mga ito dahil isang malaking event ang mangyayari. Everybody wanted to be part of it, lalo na ang mga personalidad na gustong makita ang sarili na nakaplastada ang picture sa society pages ng magazine at dyaryo sa susunod na mga araw. Are you nervous, Abigail? Tanong ni Kevin habang nasa labas pa sila ng ballroom at hinihintay ang pagtawag sa kanila ng host. Sino bang hindi kakabahan? This is my engagement party after all. Aren't you excited? That's what every girl should feel. Come on, Kevin. You know how jaded I am. Hindi ako ganun kahanda para sa engagement na ito. Iniisip ko rin kung ilang babae ang sasabunot sa akin kapag nalaman nilang ako ang pumalit sa pinsan ko. Abigail could imagine tons of women who were after him. Ang mga babaeng kinaiinisan niya dahil patay na patay dito. Alam ng karamihan sa mga ito na ayaw niya kay Kevin. Ano na lang ang sasabihin ng mga ito kapag nalamang siya ang pakakasalan ni Kevin? You should feel proud being my future wife. He whispered and held her hand tightly. Eksaktong narinig nila ang pagpapakilala sa kanila ng host at binuksan ang pinto ng ballroom para sa kanila. Everyone in the room was in awe. She even caught Kevin's mother with her mouth and eyes wide open. Inaasahan kasi ng mga ito na si Kevin ang papasok. Kinakabahan siya, kaya lalo niyang hinigpitan ang paghawak sa kamay ni Kevin. She also forced herself to smile. Kailangan niyang magpanggap na masaya dahil ginagawa niya ang lahat para sa pamilya niya. She wanted to make her cousin happy, so she must pay the consequences. Tumutok sa kanila ang mga kamera, gayon din ang lahat ng mga tao. Napapitlag na lang siya nang maramdaman ang malamig na bagay na inilagay ni Kevin sa daliri niya. It was a diamond ring. It looked perfect, as if it was made just for her. Maybe it was really fate. Do you like it, Abigail? Mahinang tanong ni Kevin. He smiled when she nodded. Then, he pulled her against him. He fastened his mouth to hers. His kiss was tender but masterful, na parang inihanda talaga para sa sandaling yun.
Dapat ay maramdaman niyang parang nananamantala ito. She didn't feel plundered, but discovered. The crowd drowned around them. Mahigpit siyang humawak sa balikat ni Kevin nang maramdaman niya ang panlalambot ng tuhod niya. They could go on kissing forever and won't mind at all. Bigla siyang nagising dahil sa malakas na palakpakan ng mga tao. It was final and it was a nightmare. She would really marry this cold, unfeeling man and pretend that she loved him. Nakangiting niyakap si Kevin ng mama nito na si Corazon. "Congratulations, hijo. I'm happy for you," his mother said in a very cultured voice. "Thanks, ma." Parang isang karaniwang kakilala lang nito ang ina. Pati ba sa nanay nito ay wala itong maipakitang affection? "Iha." Todo ang ngiting sabi ng nanay ni Kevin kay Abigail at niyakap siya. She was not her favorite person. Hindi niya type ang maarteng socialite na tulad nito. Another nightmare. Magiging binan niya ang ambisyosang tulad nito. "Welcome to the family, Abigail. Finally, magkakaroon na rin ako ng anak na babae." "Thank you po, tita." Malambing na pasasalamat ni Abigail. Kaya pa rin naman niyang makipagplastikan at dapat na rin siyang masanay dito dahil katulad ni Kevin, habang buhay din niya itong makakasama. "Marami tayong kailangang pag-usapan, iha," saad ni Corazon with a silent warning. Nang lumayo ito sa kanya, ay nakangiti ulit ito. She even gave her a champagne glass and tossed with her and Kevin. "Cheers!" Parang masisiraan siya ng bait sa mag-inang ito. Kung sino pa ang mga taong iniiwasan niya, yun pang makakasama niya. She suddenly hated her fate. Please like, subscribe, notify,